Good morning at truly it's a first month of the year 2025. So happy and blessed 2025 for sa inyo po na tunay nga po na tayo ngayon ay nagsama-sama na po na ating uumpisahan ang taon na ito na sa panahon po natin ngayon the best things are free. Yun po yung hugs, love, kisses, family, friends, smile, and good memories. So mag-start po tayo ng good memories sa ngayon pong taon na kung saan po ay sama-sama po tayo no po na mag-aaral sa Taran Diyos at kasama po natin ang ating Panginoon. So, happy Sunday worship at ngayon po ay napakaganda po no, na ating po alalahanin ang kabutihan ng Diyos sa nakalipas sa taon at ngayong taong darating. Kaya tunay po na ngayon ay nabalitaan po namin. So, nagpapasalamat ako sa aking pong partner po in life, si Brother Ezra. Credit ko sa kanya na nabalitaan na natin na after na po ng 82 po Golden Gloves Award na kung saan na binanggit nila na zero ang creator of the universe at Godless Town at ang speeches ay on fire and after 48 hours ang Hollywood City, ano po, Beverly Hills, ako sa ng mga Hollywood films, actor and actresses ang nakatira po dyan. Kaya pag pumunta ka sa California, talaga naman magpapapicture ka po doon. So po sa Hollywood at tingnan po natin, ano po, 25 million, 30 million at nga naman po na napakagaganda mansyon, ano po, sa isang idlap pinarana. So this is just only a small picture na kung saan po ay atin po, no, kaya po tinawag na inferno, no, palisades, wildfires, which is 40 acres at more than 200 families, ano po ang affected. At nakita po, no, na ito talaga ay na mainit po na apoy. Siguro sa small picture at isa pong wake-up call na tunay nga na po yung mga sumali at mga nanalo doon po sa 82 Golden Globes Award ay wala pong nagpasalamat ni isa sa ating pong Panginoon. So, no winners, thank God. At ito po ay pinakita ng Diyos ay tunay nga naman pong buhay at kasama natin po sa araw-araw. So, kayo po ay inaanyahan ko pong tumayo at ating pong babasahin. Ano po sa English po sa Psalms chapter 41 verse 11 at aking pong pinili ang King James Version which is the old version na minsan po ang wordings niya po ay mas maganda na po rather than sa revised ngayon sa generation po natin. So Psalms 41:11, by this I know that thou favorest me because mine enemy doth not triumph over me. So sa wikang Tagalog po, mas madali po natin ang unawaan. So ang James Version talaga po, may mga TH na po. Kaya, the favorites. Okay, so mga awit 41:11. So sabay-sabay po tayo. Kung may mga Biblia po kayo at hinanda ko na po sa screen. Kung ikaw ay nalulugod, ganito kung malalaman, sa akin di magwawagi kahit sino ang kaaway. So tayo po sama-sama manalangin. Lord, thank you for this wonderful time and opportunity that we gather to worship you, Lord, in spirit and in truth. Open our hearts, open our minds, cleanse us, O Lord, and purify us, O God. At we welcome, Lord, the power of the Holy Spirit right here in our midst, Lord. Meron po kami, Lord, na libo-libo, Panginoon, daang libong milya ang layo, but the Spirit of the Lord is within us at patuloy po namin maranasan ang presensya mo sa araw-araw na kung saan ikaw lamang ang amin pong itataas at wawali. Cleanse our heart, Lord. Open our hearts, O God. Linisin mo po kami, patawarin sa mga nagawang pagkakasala at patuloy, Panginoon, na kami po'y nagpapasalamat sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, Diyos noon ngayon magpakailanman. At kayo po, Panginoon, ay patuloy na sasamba at magpupuri sa iyo pong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan sa sama-sama po tayo magsabi na Amen and Amen. So ito pong Psalms po 41 ay sinulat po ni David, ano po, sapagkat si David po ay isa po na sumusulat ng mga awit, sa po ay kilala po, no,
sa kanya po na katangian na isa po siyang musician. So sa kabila po ng kanya pong mga naranasan po na mandirigma, ay tunay nga naman po na ito ay pinatotohanan niya. Sa dami ng kanya pinagdaanang pakikipagdigma, ay kasama niya po ang Diyos na nagbigay sa kanya ng pagwawagi sa lahat. So Psalms 41, ang 41 number po ay very important in biblical sapagkat ito po ay right after 40 years in the wilderness during nung sila po ay tunay na naglalakbay sa pamuno ni Moses, and after Joshua, it's 40 years, and at the 41st year, sila po ay naka-enter na sa promised land. Naman po si Daniel po ay tunay nga naman po na naranasan po yung kanyang prayer during the time ay meron din pong after 40 days and the 41st day, at doon po siya ay tunay nga naman po na nagkaroon ng mga iba-iba po na mga criticism dahil sa kanya pong faith sa Lord, sa kanyang pananalangin sa kabila ng matinding utos at sa ano pa man po mga decree na binigay po ni King Nebuchadnezzar. At sa panahon po naman ni David, which is the 41st day nung kanya pong hinarap, ito pong si David at Goliath. Ano po, as very well-known na kwento po na kung saan po sa Biblia. And also, Jesus fasted 40 days at nung 41st day ay nagsimula na po siya sa kanya pong journey at ministry sa ating pong Panginoon. So, 41, ano po, kaya life begins at 40, ay kapag po 41 ka, yun ang ating pong paniniwala sa ating pong panahon. So ngayon po ay tunay nga naman po na pagmamagatan ko, ang ating pong pag-aaralan is about declaration of God's favor and blessing. Pag sinabi po sinong gusto ng blessing, so I'm sure lahat po tayo tataas ang kamay. No po? Pag sinabing blessing, pag sinabing sinong gusto mag-offering, naku, wala na po tayo. O sino po gusto magta-tithes, so po, talaga wala. Kaya po sa kanta, diba, uulan ng pagpapala, hindi lang po sa bayan ito, hindi lang po sa ating church, hindi po sa bahay, hindi lang po sa ating mga silika, hindi po uulan ng pagpapala sa bawat sulok po, ano po, na ating tahanan, ng ating po mga buhay, na bawat aspeto, kung talaga nga naman po, na tayo susunod at makukuha natin ang favor ng ating Panginoong Jesus. So when you say God's favor is a grace unmerited, ano po, na talaga naman pong binigay na ng Diyos nung pa naman pong hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon sapagkat binigay kanyang bugtong na anak at para sa kaligtasan ng buong sanlibutan. So napakaganda po ng design ng ating Panginoon. So today, I will declare na God's favor para po sa ating lahat. At tunay nga naman po na mararanasan natin yan kung tayo po ay patuloy na susunod sa ating pong Panginoong Jesus. So when you say declaration, it means that it is a formal. A formal, ito po ay isang explicit statement or announcement. So today, I announce that God's favor be upon you. So po, ang God's favor ng Diyos ay tunay nga naman po sa ating, para sa ating pong lahat. So ito po na mangyayari na po sa ating mga buhay because ito po ay napakaganda nating maranasan kung tayo po'y patuloy na lalakad ayon po sa kalooban ng ating pong Panginoong Jesus. So tunay nga na po, embrace God's favor. Ito po ay nagsusustain sa atin to walk according to His plan, according to His purpose, because this morning I declare that I'm highly favored in God's blessing. I declare the favor of the Lord surrounds us, na nakapalibot sa atin, sa araw-araw. Kaya tunay nga naman po na napakahalaga na tayo po susunod sapagkat ang darating, anong favor ng Lord sa atin. Makakamta po natin yan kung tayo po ay merong tunay po na pagkakakilala at sa atin. So favor is kindness and preferential treatment given to someone. And also divine favor is God's gift bestows on those who obey Him. So po, ang favor po, God's favor,
is dalawa po yan, ano? Is receiving and giving. So tayo po ay recipient ng God's favor ng ating pong Panginoon sa atin. So tayo naman po ang katunayan na rumireceive, na po tumatanggap ng mga favor from the Lord. So in return, tayo po naman ay magbibigay na po giving. So receiving and giving. Because life is a give and take. Ano po, huwag lang tayo ng give and give. At wag lang din po tayo ng take. Kaya nga po, naku brother, ikaw na munang mag-songlit ulit sa linggo kasi I'm not feeling well. So, hihingi ka ng pabor. Sasabihin naman sa'yo, naku, ako na naman ba? Ako na nung Sunday? Ako na naman ba yung darating na linggo? So, sister, hindi mo na ako makakatugtog ngayon kasi meron akong lalakaring napakahalaga. So, ikaw naman bakit hindi ka makakarating? Ako na nga nung last time, or even a small things ay hihingi sa'yo ng favor, parang sama-sama ng loob mo. Ang dami mo pang sasabihin. So, parang gusto mo, ikaw na lang tanggap ng tanggap. So, sometimes yung favor, a little favor, talaga nga naman po, kung kakayanin natin, bakit naman hindi? Sapagkat ito'y para naman po sa Lord. Naku, hindi ako makakapaglinis sa church. Pwede ba? Ikaw naman muna maglinis. Hindi ako makakapunta. So, ikaw naman, it's a service, sa ating Lord. Naku, sama-sama ng loob mo. Minsan nga, maglilinis ka pa, mag-ayos ka ng bangko. Naku, nagdadabog ka pa. Kasi parang napipilitan ka lang. But it is a service, na meron tayong servanthood sa ating mga puso. So, ito po ay pinapakita na God's favor na para sa atin, na kung saan manggagaling sa Diyos, pero tayo naman po, huwag na lang tayong tanggap ng tanggap kung meron tayong mga bagay na dapat din pong gawin. So, it's a divine favor, God's gift. And 3 things that I want to share na meron tayo sa ating mga sarili para ma-receive natin yung God's favor and blessing. Una, sabi natin, I am lovable. Kaya ngayon, lovable, is all capital, sapagkat napakahalaga. Makikita mo ba, naku, kaibig-ibig ba ako? I'm not talking about the love between the opposite sex. I'm talking about by yourself. Ano ba yung ugali mo, Ano ba yung karapat dapat ka bang mahalin? O ano ba yung mga character na meron tayo? So when you say lovable, it is coming from the root word love, it means that living our values every day. Namumuhay tayo na meron tayo iba't iba. Kaya yung old self, and now new self. Because when now in a new self, which means that we surrender our life, sa ating Panginoong Jesus na meron tayo. Kung dati, yung old nature, diba dati magagalitin ka, ang init-init ng ulo mo, tas palagi kang nagdadabog, utusan ka lang ng nanay mo, kahit ka maraming sinasabi, pero susunod ka rin naman. Tas marami kang mga chismis, kaya yung mga marites dyan. Paano ba naman kung gawin na po natin from marites, old self, at gawin natin new self, at marry God. Marry God. Parang marry God. Marry God. Marry God topic. Yung bang topikin natin, yung about lang sa kabutihan ng Lord. Yung ano ba yung mga ginagawa ng Diyos, ano ba yung mga mabubuting bagay na ginagawa sa atin. So, for marry test, marry God. Yan, So, before that, because we're unsaved, so yun yung mga character, yung magagalitin ka, mainit ang ulo mo, ang pasensya mo, napakaikli. Na talagang may sabihin lang sa'yo, magagalit ka kagad. Nagdadabog ka. Na talaga nga naman na yung old nature and old character. So, makita ng Lord sa atin since tayo ay new creation, yung new self natin. So, ano po ba yung makikita sa atin na para maging lovable tayo? Yung mahabang pasensya, yung palangiti. Kaya nga yung mga palangiti dyan, hindi tumatanda. Sige nga po, pakitingin nga yung katabi mo. O, diba? Smile, always. At yan po yung adrenaline natin, sumasaya. At nababawasan po yung mga wrinkles at pagtanda. So, new self, ay nakikita mo, andun yung kababaan ng loob. Nandun po yung tunay nga na naglilingkod tayo sa Diyos, yung busy tayo sa ministry, yung wala tayo pong maraming mga dahilan, yung meron tayong character o wala tayong
any attitude problem or character problem na magre-reflect sa atin. Sapagkat nakikita ng Diyos na meron tayong puso mapagmahal, puso mapagkumbaba, puso na handang sumunod sa lahat ng mga naisin ng Diyos at maging na ating mga kapwa. Kaya ikaw bilang leader, no, ikaw yung huwag maging bossy type, kundi ikaw maging example to follow and to obey kung ano yung mga naisin. So, put on the new self who is being renewed to a true knowledge according to the image of the one who created him. No, na susunod tayo because we're walking according to God's likeness. Huwag na tayo na talaga nga naman matigas ang ulo sapagkat tunay nga tayo na maging karapat-dapat na bilang mananampalataya ng Diyos ay namumuhay na merong malinis at tunay nga tamang ugnayan sa atin. So, kaya nga po meron, sabi ito sa isa pong binyagan, ano, sabi nung pare, okay, ano pangalan ng baby na to? At sabi po nung tatay, sige, ang pangalan na lang po ng aming baby ay Tide. Ang sabi ng pare, ano? Sabi niya, bakit Tide ang pangalan ng inyong baby? Pangalan ng sabon yan. At sabi naman po ng tatay, bakit naman po ang pangalan ko is Ariel? At ang pangalan ng aking pong misis ay Perla. Ba't naman po hindi po pwede na ipangalan sa aming baby ay Tide? At ang sabi po ng pare, o sige na nga, ang tigas-tigas ng ulo mo, at yan ang gusto mong pangalan, o sige, Tide na lang. At ang tanong ko ngayon, anong gusto mong ibibendensyon ko sa baby? Sunrocks ba? So, tunay nga naman po, minsan pag may naipilit tayo, no po, ang katigasan ng ulo natin, yun ang gusto natin. And at the end, tayo din na magsasuffer sapagkat kung ano yung ginawa mo ay may mga consequences yan. So, dapat, ano po, na tayo bilang anak ng Diyos ay maging lovable, na po, kaibig-ibig, yan, nakangiti si brother. Yes, ayun, lovable, brother Edwin. So, tunay nga na napakaganda po na characteristic as we begin the year 2025 to receive yung God's favor and blessing from the Lord. One, na po, I am lovable, so I am now my new self, new me, and tunay nga naman po na makita sa atin. Sabi po sa Colossians 3:8, ano po, ngunit ngayon, itakwil na ninyo lahat ng galit, puot, at sama ng loob. Iwasan ninyo ang panlalait o masalaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na po, ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang magawa ninyo, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. So, alisin na po natin, ano, yung mga dati, kung hindi ka mapagpatawad. So, this year, 2025, tunay nga naman maging mapagpatawad tayo. Huwag tayong puso na matigas, huwag tayong pusong malambot, sapagkat kung ano po yung ginawa na sa atin, ay tunay nga naman po ibigay na natin, i-release na natin yung pagpapataw sapagkat napakahalaga po niyan sa ating po araw-araw. Second characteristic na meron po at dapat natin angkinin, at sasabihin natin, one, I am lovable, and next is I am capable. So, capable is a phrase where ito po ay sinasabi yung ability and qualities, ano, na meron ka. Sapagkat hindi naman sasabihin na kailangan natin ng mga diploma, degree, master's, doctor, sapagkat tayo po, no, anak ng Diyos ay may kakayanan at meron pong tunay nga na binigay sa atin ng Lord ng wisdom, because during the time of 12 disciples at tunay pang nung mga panahon na kung saan po no, nagsishare sila, hindi man hinanapan. So, bawat isa po sa atin ay capable at meron qualities at abilities na kung saan po the best and natin po is yung puso na handa tayo pala. Sabihin natin, Lord, I am capable. No, if you want to receive, to declare God's favor and blessing in your lives, first, kailangan lovable, and second, capable. So, the worst, and you know what, excuse, I just don't have the time. So, yan daw po yung worst excuse na kapag ikaw i-invite ka, no? Meron tayong prayer meeting, may practice, sasabihin mo, I just don't have time, di ba? Nasasabihin mo, wala akong oras, ano? Kung sabihin kaya sa'yo na, Lord, wala rin ako sa iyong oras. So, don't say,
I just don't have the time. Huwag mo sasabihin niya na wala kang oras, wala kang panahon, because that is the worst excuse. Kaya ang dapat natin sabihin, you make time for what matters most. So let me repeat, you make time for what matters most. Ano ba yung mahalaga sa'yo? Ano ba yung priority mo in life? So, kung ikaw, inaanyahan ka sa mga practice, small group, Bible study, so huwag mo sasabihin because the worst excuse is wala kang oras. So, ang napakahalaga, make the most, no? Yung time mo doon sa importante at mahalaga. Ano ba yung mahalaga mga ginagawa natin? Like, ngayon po, no? Meron tayong worship, meron tayong Bible study, mga small group, at meron tayong mga activities with the Lord. You know what? That is a lifetime investment at tinatawag natin internal investment po yan. Na habang nandito tayo sa mundo, ay tunay nga na nag-i-invest tayo, hindi po dito sa lupa, kundi para sa langit. Kaya sasabihin mo na palagi kang may oras. Huwag mo na sabihin, excuse, naku, tatawag yung girlfriend ko, tatawag yung jowa ko, mag-uusap kami, magde-date kami, naku, meron akong video games, meron ka, magko-computer ka, o meron kang busy ka sa Facebook, sa mga social media. So, napakahalaga po ng investment kung tayo po ay palaging pumupunta at nakikijoin sa mga activities at gawain ng Panginoon sapagkat nakasulat po yan sa langit na tayo po ay nagiging busy no po sa mga gawain sapagkat anumang bagay dito sa lupa katulad po na nangyari po ng wildfire sa LA, Los Angeles, naging Lost Angels daw po, no? Nawala yung mga anghel sapagkat sa naganap na ilang $1,000,000, ano po, hindi yan peso, dollars, pero sa isang idlak, no po, ang tunay nga po na God's favor na nakita po, no, out of those na mga fire sa paligid na nasunog ang kabilang bahay, isa po doon yung actor na si Tom Hanks. So, gumagawa siya ng mga charitable work na nagbibigay sa mga bahay ampunan, sa mga iba. So, in-inspire ng Lord yun kasi nakikita ng Lord yung heart. Kaya tayo, the more na we do in God's ministry, alam po natin, ang reward natin, hindi man dito sa lupa, for sure po sa langit, ay meron po tayong reward na galing sa ating pong Panginoong Jesus. Na napakahalaga po, no, sapagkat ito po ay kailangan natin na dito pa lang po ay nagtutuon na tayo ng mga oras at panahon para po sa ating Panginoong Jesus. And then, so, God is able to do exist. So, able is adjective. At capable, ito po ay qualities na meron. So, sabi ng Lord, God is able to do exceedingly, abundantly above all that we ask or think. No po? So, alam ng Diyos, lahat na po. Kaya kung yung ating laman ng isip, ano yung laman ng ating puso, alam na po ng Diyos. Because He is able to do everything at ang gawin lang po natin, tayo yung maging capable. Ano po? No, ibigay po yung oras, yung panahon natin sa Panginoon. At for sure po, walang nasasayang because that is, again, let me repeat, a eternal investment while we are here on earth. So, tunay nga naman po na napakasaya po na tayo. And third, I'm ready! Woo! Sabi nga po natin sabay-sabay, na po, with energy, na po, hindi po natin sasabihin na, I'm ready. Baka naman po sabihin nyo, I'm tired, ano po. Okay, so sabihin po natin, ano po, 1, 2, 3, sabay-sabay po tayo. Sabihin natin, I'm ready! Woo! Okay. So, pag sinabi pong ready, no po, it means that ikaw ay physically, mentally, emotionally, no po, prepared. No po? Ano ba yung physically? Siyempre, our body is a temple of God. So, kailangan iniingatan din po natin yan. No po? Huwag daw po tayo kain ng kain. Kaya nga po sabi, ngayon 2025, iiwasan ko na. Kasi gusto nang mag-diet. Ano ba yung mga bagay na iiwasan ngayon 2020 para hindi raw po tumaba? Una, timbangan. Pag timbang mong gaya, oops, naku, nagugulat ka. Sapagkat tumaas ka na ilang pounds o tumaas ka na 1 kilo. Pangalawang, iiwasan ko na para nga naman hindi na ako tumaba at ako'y magda-diet na. Pangalawang dapat iiwasan bukod sa isa, timbangan. Pangalawa, salamin. Kasi pag nagsalamin ka, naku, magugulat ka na kasi nga naman, double chin ka na.
no? Talaga nga namang tumaba ka na, yung mukha mo, yung katawan. So, bakit mo daw naiiwasan ng mga gustong mag-diet ngayon na pong 2025? Una, timbangan. Pangalawa, salamin. Pangatlo ay pictures. Yan. Kasi nga, no, sa picture, makikita mo, doble. Kaya nga ngayon, nare-retoke na lang. Pwede gawin slim, ano? So, yun ang mga dapat iwasan. So, physically, kailangan, ano po tayo, ready. Emotionally, kailangan yung pong ating kalooban, ano po, na tayo nga naman po ay malakas in times of our weaknesses. Na po yung mga weaknesses natin, God is our strength. So, pag tayo po ay tunay nga naman po mahina, so, emotionally, ask po tayo ng Lord and God will give us strength. And mentally, so mentally, kailangan prepared ka. Kaya po nagsabi tayo ng Word of God because today, month po ay Bible, ano po, napakalaga ng Bible month, may Bible week, ano po, na kung saan not just only pinapaalala to celebrate the Bible week, the Bible month, but also the Bible every day. Sapagkat yan po ay pagkain ng ating kaluluwa na magpapalakas po sa atin. Kaya, happy na po, blessed Bible week, Bible month na not just only for the month of January, but every day, every month of the year ay napakahalaga po, no? Sapagkat ito'y pagkain na ating po mga kaluluwa at nagpapalakas sa atin, not just only physical, spiritual, but all aspect ng ating pong mga buhay. So, napakahalaga po ng sabi, I'm ready. So, physically, mentally, emotionally, prepared po tayo. Kapag tinawag ni Lord, ano po, kapag tinawag ni Brother ni Jesus, ano po, ng ating Panginoon, say, okay, Brother John, ano po, okay, handa ka na ba? Okay, sasabihin ni ba, yes, I'm ready. Yan. So, hindi po, I'm ready to get married, ano po, meron bata pa rin. So, I'm ready to go and to do the will of God. So, yan, always ready. So, napakahalaga po. I'm ready for the rest of my life to rise and to shine. So, this is the time to shine, to rise, never have doubt. Sapagkat yung doubt po, yun po yung mga magpapapigil sa atin. Yung mga nakakita mo yung mga negative comments. Samantalang yung kailangan natin yung faith na magpapalakas po sa atin. Because faith sees the way and yung doubt is sees the obstacle. No? Makikita mo yung mga hadlang. So, what we need to do no po 2025, I'm ready because I am worry-free, I'm stress-free, no? No more complaints in life, no more doubts in life, kundi patuloy nga naman po lalakas tayo sapagkat kaya sabi nga po sa verse 41 to the second statement na sino ang kalaban na magwawagi sapagkat wala naman pong magwawagi kung ating pong kasama ang ating pong Panginoon. So recognizing na po yung pong goodness ng ating Panginoon and also believe in oneself. So, maniwala rin po tayo sa ating pong kakayahan, no? Sa ating pong sarili. Although na may mga times, pero time to time naman na sometimes yung sa sarili mo is you have to believe in yourself, no? Na meron kang na talagang tiwala na kaya mo, not just because of your own strength, but because of God's strength for you. So, dito po, ano ba yung mga sandatang kaloob? Kaya, armor of God, no? Sa Ephesians chapter 6, verse 10 to 13, para maging handa tayo katulad ng mga sundalo. No po, meron silang mga sandata. No ba? Nag-bullet troop, meron silang mga dalang barel. So, dito po, bilang pagwawakas, because this is the third point, third characteristic, na sinasabi, sinishare ko po, magpapatibay sa kalakasan galing sa Panginoon sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotan pagdigmaan ng kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo mapakananan dyan sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala, sa kadiliman, umitira sa salibutan, sa mga hukbong espiritual na kasamaan, sa himpapawid, kaya gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos, sa gayo'y makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumala kayo masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin na po na kayong nakatayo. So matatag pa rin tayong nakatayo sapagkat ano po, ang ating pong kalaban, sabi ni Espiritu, nito po ng mga sa ating paligid, ano po ba yon yung mga trials in life, ano po,
yung mga darating sa atin, kaya natin yan sapagkat sabi ng Diyos sa Salmo 41 verse 11 na tayo'y tagumpay sapagkat ibibigay sa Diyos sa atin ang kanyang pabor. So ano po yung mga trials, ito po yung mga darating po sa atin ng mga iba't ibang pagsubok na I'm ready to face new challenges na po sa ating mga buhay, yung mga health issues, na po mga challenges, mga trials. I don't like to say problem, but it's rather to say it opportunity to grow or opportunity to improve. Or other is yung ating po mga financial problem, na po broken relationship. So yan yung mga bagay na po sapagkat ang kalaban natin ay marami po sa sanlibutan nito. Kaya para po tayo magtagumpay, suot po natin yung full armor of God sapagkat ito po ay sinabi sa atin na napakahalaga po, no po, na makita sa atin ng Diyos. And at the same time, yan po, na po armor of God na po, na i-share na po natin yan, the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, na po, gospel of peace, the belt of truth, the shield of faith, the sword of the Spirit. Yan po. So, kailangan po natin lahat sapagkat tunay nga naman po ng katagumpayan ay ang Panginoon pag atin po siyang kasama. So, I'm physically, mentally, and emotionally ready to enter a new phase in my life. I'm ready to grow and get better. Friends, family, so ngayon pong 2025, declaration of God's favor and blessing ay tunay nga naman pong makakamit natin sapagkat tayo receiver ng Lord, ng po sa kabutihan niya. Kailangan lang po may tatlo tayong katangian o meron pong tatlong bagay na dapat natin angkinin. One, I am lovable. Sabihin nga po natin sabay-sabay, I am lovable. Okay, praise God. And second, I am capable. Sabihin nga po natin lahat, I am capable. At pangatlo po, sabihin po natin, I am ready. Yan, praise God. I'm ready. So, tayo po tayong lahat. So, inaanya ko po kayong tumayo. At ito po ay ating po i-declare ngayong umaga, no po, anumang oras sa buong mundo ay sama-sama po nating basahin sapagkat ngayong pong pagkakataon na to ay i-declare po natin ang God's favor and blessing of the Lord ay mapa sa atin kung ang ating pong puso ay bukas sa tunay po na gagawin ng Diyos para po sa atin. Sige po, sabay-sabay po natin basahin and I'm pretty sure na nakikita po ninyo. So today, I choose God's favor. I declare it retains first place in my mind. So mind, my heart, and my soul, and my strength. I choose favor because I choose the Father, the Son, and the Holy Spirit as one true sovereign to whom I pledge my absolute fidelity. I declare I am God's favorite. Again, I declare I'm God's favorite. Amen and amen for that. So sige po, tayo, no, tunay nga naman po na ito po ay kabutihan ng Lord sapagkat alam ko po na sa ating pong na pag-aralan, declaration of God's favor and blessing. So tunay nga po ang Diyos ay hindi po nagkulang kahit kailan sapagkat siya po ay nandiyan sa ating pong tabi na hindi tayo iniwan, tayo pinabayaan, o maaaring tayong nagkulang. So awitin po natin ang awit na ito na kung saan po ay tunay po maging awitin ng ating mga puso.
Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa mga oras at pagkakataon ito. Kami po, Panginoon, ay lumalapit sa iyo, Lord, na kung saan ang panibagong taon na ibinibigay mo po sa amin ay isa po, Lord, na katunayan na kami po, Panginoon, ay may bago po, Lord, na pag-asa na kung saan, Panginoon, ay ikaw po ang aming kasama. Lord, linisin mo po kami, Panginoon, anumang bayid ng pagkakasala sa aming mga puso, anumang, Panginoon, ang laman ng aming mga kaisipan, sa aming mga katanungan. Lord, Panginoon, kami po ay nagpapalinis, Lord. Ano man, Panginoon, Lord, na mga nagawa po namin ay aming po, Panginoon, sinusurrender sa iyong harapan na ikaw ang maghari lamang sapagkat ikaw ang Diyos na dakila, Lord. Lord, maraming pagkakataon, Panginoon, kami po ay nagkulang, Lord. Pero Lord, in spite of those, Lord, na mga bagay na ngayon pong Panginoon ginagawa, ay patuloy mo kami, Lord, minamahal. Patuloy mo kami, Lord, niyayakap at pinapatawad. Lord, sa mga pagkakataong ito, kami, Panginoon, ay patuloy, Lord, na lumalapit sapagkat ikaw ang Diyos na dakila. Lord, thank you, Lord God, for the declaration of your favor, O God. Thank you, Lord, for the declaration of your blessing, O God. Natunay, Panginoon, ang kinin namin, Lord, na kami po'y maging kaibig-ibig. Na kami, Panginoon, ay patuloy na merong ability and qualities, Lord. Natunay, Panginoon, susunod sa iyo. And Lord, at sasabihin namin, Lord, I am ready, O God. Lord, I am ready to do your will. I am ready, O God, to follow your footsteps. At kami, Panginoon, Lord, ay patuloy na lalakad sa iyo po, Lord, na kalooban. Lord, maraming pong salamat sapagkat maraming pagkakataon hindi ka nagkulang sa aming mga buhay. Ikaw, Panginoon, na sumasagot ng mga suliranin. Ikaw, Panginoon, nagpapagaling na anumang karamdaman at anumang kasalukuyang, Lord, na sitwasyon ng aking mga kapatid. I pray, O God, that you will bless them, O God. I will, Lord God, declare blessings be upon them, O God. And I will declare, Lord God, healing, Lord God, be upon them, O God. Anumang karamdaman, Panginoon, na walang lunas, Lord. Ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos na dakilang manggagamot. And I pray, Lord God, Panginoon, na naman, Lord, na suliranin financially, Lord, I declare, oh God, your blessings be upon them, oh God. Lord, beyond their imagination, oh God. Lord, your goodness, your loving mercy, and your grace, oh God, for your unmerited, Lord, favor, Lord, and grace on God, Lord. Maraming po salamat sa pagkatunay, Lord, na hindi po sila lilisan, Lord, at hindi po sila, Lord, naalis sa lugar na kanilang kinatatayuan, na hindi nila tataglayin, Lord, ang mga kasagutan, Lord, sa kanilang mga panalangin. Lord, thank you because we're really highly favored, oh God. And thank you, Lord God, because of love, grace, and mercy, Lord. We're still here, oh God, standing in front of you and saying that you are our good Lord. You are the Lord of our lives. You are the Lord of all lords and King of all kings. That really, Lord, deserves all our worship, all our humble adorations, and all our praises. And this we pray, and everybody say, Amen and Amen. Amen. At tunay nga naman po na National Bible Month. At tunay nga babasahin po natin palagi ang ating mga Biblia at papuri pa sa ating Panginoon sa Panginoon. Amen. At tunay nga naman po, maraming salamat. God bless you all.